nasira mo na ang reputasyon niya at napahiya na siya sa lahat kagaya ng gusto ng mga biktima? Deserve niya iyon dahil babaero ang politikong iyon. Buti na lang maraming kamera para malaman ng lahat ang totoo. Tapos na ako ngayon, kaya deserve ko ng matulog, right? Oo, magpahinga ka muna at hintayin ang susunod mong misyon sa susunod na buwan. Napakunot ang noo ko. Susunod na buwan? Wala bang misyon na hindi aabutin ng isang buwan? Ang boring kaya? Bibigyan kita ng plane ticket para magbakasyon sa Europe bukas. Ang flight mo ay 12:00 ng tanghali. Gusto mo iyon, di ba? Kaya bye. Nagulat ako sa sinabi niya at napangiti ako habang tumatalon sa tuwa. Ito ang gusto ko sa chief ko eh. Ginagawa niya talaga ang kagustuhan ko matapos kong makatapos ng mission. Naglakad na ako palayo pero napansin ko ang isang babaeng hinihiya ang groom nito na nakaupo sa wheelchair sa harap ng maraming tao. Napakunot ang noo ko. Hinding-hindi kita papakasalan. Lampa ka na at hindi mo na kayang maglakad. May iba na akong papakasalan. Napakunot ang noo ko habang nakatingin sa babae. Lumapit pa ang isang lalaki at hinawakan ang kamay ng babae. Mukhang siya ang lalaking sinasabi ng babae. Maaaring mayaman ka, pero mas mayaman ang boyfriend ko ngayon. Tahimik lang ang lalaking nasa wheelchair at naawa ako sa kanya, lalo na't pinag-uusapan na siya ng mga bisita. Tahimik lang siya at nakikita ko na parang wala na siyang laban sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Hindi niya deserve ang ganitong klaseng kahihiyan. Hindi naman niya kasalanan na nauwi siya sa ganoon, di ba? Napatingin ako sa pangalan nila sa maliit na banner sa labas ng pintuan at Michael ang pangalan ng lalaki. Napabuntong hininga ako at nagdesisyong tulungan siya. Tinanggal ko ang wig ko, kaya bumagsak ang mahaba kong buhok na abot bewang. Tinanggal ko rin ang mahaba kong palda, kaya nakadress na lang ako ngayon at tinanggal ko din ang belo ko. Mikey! Lumingon ang lahat sa akin, lalo na ang lalaking si Michael, at natigilan ako nang makita ko siyang gwapo pala talaga. Ginising ko ang sarili ko at paulit-ulit kong sinabihan ang sarili kong maging profesional. Napabuntong hininga ako at tumingin sa kanya pero parang nai-in-love ako. Buti na lang nakasuot ako ng puting dress, parang ikakasal na rin ako ulit. At tumakbo ako papunta sa kanya at marahang itinulak ang babaeng nanghiya sa kanya kanina. Bakit mo pakakasalan ng babaeng yan na walang kwenta? Ako ang mahal mo, di ba? Napagtanto ko na mahal din kita at ayokong makita kang magpakasal sa iba. Sabi ko nang may emosyon habang nakatingin siya sa akin, tila naguguluhan pa rin. Nag-sign ako na makipag-cooperate sa akin at dahan-dahan siyang tumango. Mabuti hindi siya slow. Hindi ka deserve ng gold digger na yan. Tinatanggap kita ng buong buo kahit hindi ka na makalakad. Mamahalin kita hanggang kamatayan. Ano naman ang masama kung bubuhatin kita parate? Ano? Sino ka? Anong sinabi mo sa akin? Tiningnan ko ang babae at namumula na siya sa galit. Napangiti ako habang nakatingin sa kanya. Bakit? Tinamaan ka ba? Hinawakan ko ang kamay ni Michael at tiningnan ko ang babae nang may pagmamalaki habang nakatingin sa babaeng gold digger. He's mine at hindi siya magiging sayo. Bumalik ka na sa lalaki mo at hindi ka bagay sa isang tulad ni Mikey. Guards. Kaagad na lumapit ang mga guwardiya at pinalabas sila. Napabuntong hininga ako at tiningnan ang mga bisita, saka ngumiti sa kanila. Pagkatapos ay tiningnan ako ni Michael at nagulat ako nang hinila niya ako para paupuin sa kandungan niya. Hawak-hawak niya ako habang nakatingin ako sa mga mata niya. At tatayo sana ako baka kasi masaktan siya pero hindi niya ako binitawan. I'm yours? So if you're claiming me, then you're mine as well, Mrs. Mueller. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla niyang halikan ang mga labi ko at lahat ng tao ay pumalakpak sa ginawa ni Michael. Wow! First kiss ko iyon. Hindi! Hindi ito kasama sa plano ko.
Mababasa ang buong kabatana ng nobelang ito sa Good Novel, Dream at Novela. Kaya basahin niyo